Sobra po ako naging mabait. Kikita, Janice, ano po pwede na pahiramin muna kami kahit na 5,000. Sige. Tapos, bigay dito, bigay doon, bili dito, bili doon. Wala akong pakialam pagdating sa pera. Halika, kain tayo. Sige, dilibre ko kayo lahat. Halika, ganyan, ubos-ubos biyaya. Ano natutunan mo? Magtipid, mag-ipon para sa sarili. Dahil ang mga taong tinulungan mo, huwag mong asahan, tutulungan ka rin. Huwag mong hanapin ang ugali mo sa ibang tao. Ano ang pagkakamali mo? Ang pagkakamali ko, hindi ko minahal ang ibinigay ng Diyos sa akin. Paano mo inayos ang buhay mo? Nagbalik loob sa Panginoon, humingi ng awa na ang unang-una kong hiningi sa Kanya, yung temper ko, yung ugali ko. Ayoko nang bumalik sa dati. Ayoko nang balikan yung dating walang pakundangan, bastos talagang. At gusto ko na matuto paano mahalin ko yung kinikita ko. Isang tanong ang ipupukol natin sa mga sandaling ito. Ipagpaumanhin mo ulit. Janice, ano ang kasalanan mo sa sarili mo? Ako ang alam ko lang talaga, hindi ako naniwalang may Diyos. Kasi mula pa ng bata ako walang pinakilalang Diyos. Pananakit, walang pinakilalang Diyos. Wala akong tinakbuhang Diyos. Saan ako tatakbo? Sa kapwa ko? Napagtalikod ko kung ano sinasabi. Pagharap mo, napakabait mo. Pagtalikod mo, yung ati ka kasi. Alam mo ba nung araw, pagsasakay ako ng taxi, kilala mo ba si Janice? Sino yun? Ay, yung adik. Yan. Saka pa lang ako makikilala. Kahit sa lugar namin, pag may nagtanong. Pero ang maganda lang ngayon, talagang lahat ng paningin at lahat ng utak ng mga tao sa lugar namin, nagbibigay ng saya sa akin ngayon. Kasi lahat ng bati sa akin ngayon, iba na. Musta ka na? Okay na ba yung sakit mo? Sabi ko, okay na. Dito lang kami pag may problema ka. Lalong-lalo na pag may dumarating sa akin, may dalang itlog, may dalang halaman. Sabi ko, para saan to? Kasi po, sabi niya, natandaan niyo yung na may isang batang nagsabi sa inyo na buntis siya, na 14 anyos, sabi niya gusto niyang ipalaglag, sabi mo, wag. Kasi baka yan ang malay mo, maging presidente yan. Malay mo, maging ganito yan. Na ngayon po 2 taon na. Sinunod ka. Di ba ang sarap? Kahit nandyan yung sakit, sa isang nagawa ko, para sa akin napakasarap. Sana noong ko pa nakilalang may Diyos. Sana noong ko doon pa ako naniwala na lahat ng karunungan mo, lahat ng kagandahan mo, katalinuhan mo, o kaya lahat ng kagalingan mo sa buhay mo, ay hindi galing sa'yo. Yan ay galing lahat sa Diyos. Galing lahat sa Diyos. Kung may gusto kang sabihin in one word, ano ito? Please help me. Tulungan niyo ako. Ngayon ko po kailangan ng tulong niyo. Alam niyo kung bakit, Lord. Alam mo yan kung bakit. Alam mo yan. Lalong-lalo na po yung sakit ko. Alam mo yan. Wala na pong iba. Yun lang tulungan niya ako dahil alam niya kung anong hinihingi kong tulong. Kahit na siguro lumuhod ako sa mga taong lagi dati ko natulungan, pinagsasarahan lang akong pinto Isa nga may pinuntahan nga ako Tinawagan ko siya, punta ka sa bahay. Pagdating doon, pinahabol ako sa aso. Pero patay na siya Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Reporter siya. Tapos minsan pupunta ako doon. Si nandyan. Ay wala, out of the country. Kasi kausap ko lang kahapon Sabi niya, pumunta daw ako dito. Pinagtataguan ka. Pinagdadamutan ka. Pero minsan naman, Lordy, pag pumupunta naman ako, hindi naman para humingi, para magpasalamat, di naman nila alam Lalo na pag nang kumita ako, pupunta ako sa isang taong nilapitan ko, nagdadala naman ako ng prutas, kahit naman lang, para papasalamat. Akala kasi nila, sa kada punta ko, sa kada tawag ko, hihingi ako Masakit. Masakit, sobra. Hininiyak ko na lang yun sa gabi. Dumating ka sa punto ng buhay mo na marami kang pagsisisi, marami kang panghinayang, at ngayon ay umiiyak ka. Kung babalikan mo ang nakaraan mo, Janice, ano ang una mong aayusin? Ano ang prioridad mo? Ang Panginoon, susunod ako sa batas ng Diyos. Dati sumunod ako sa batas ng pera sa batas ng Diyos. Kung anong ayaw niya, hindi ko gagawin. Kahit mahirap, hindi ko gagawin. Kaso lahat ng ayaw niya nung ginawa ko. Lahat ng masama, ginawa ko. Kaya siguro deserve ko to. Deserve ko. Hindi ako nagsisisi, hindi ako nagagalit sa kanya. Ginawa niya sa akin to. Siya'y nagpatibay Pinatibay niya ako ngayon Nakatayo pa rin ako. Pero kahit gustong-gusto ko nang bumagsak, kahit gusto ko nang bumitaw, paano hindi naman niya ako binibitawan? Paano ako bibitaw? Paano ako bibitaw? Isang katanungang napakalalim. Isang katanungang napakalawak. Janice, kumusta ka na? Yung sakit mo? Hindi ko pa alam, di pa kasi ako nakakapag-endoscopy ba tawag doon? Kasi overactive gallbladder. Tapos na ako sa breast cancer, tapos na ako sa colon, tapos na ako sa cervical. Siguro yung gallbladder ko, lang yan. Pahapyaw na lang yan. Sa 3 naranasan ko, ba't pa ba ako hindi magtitiwala sa Diyos Yung 3 na ngayon, naligtasan ko, ito pang gallbladder na to. Pag nawala naman tayo ng gallbladder, di man tayo mamamatay. Wala nang inom, wala nang sigarilyo, wala nang drugs, wala na ring lalaki. Lahat tinanggal ko na. Ang galing Lahat iyon wala na. Wala na yung lahat. Tsaka sobra na yung aking pagtitimpi. Hindi na ako nagagalit. Minsan nagsisimangot ako pero naiintindihan naman ako sa Helena sa clinic. Armas mo ang Panginoon. Paulit-ulit mong sinasabi. Kung ikaw ay mamamatay
at muling mabubuhay. Dahil lahat daw ng kwento, may tuldok, may katapusan. Yes. Gugustuhin mo bang maging isang Janice Jurado ka ulit? Opo. Bakit? Kasi hindi ko magiging anak yung dalawang anak ko ngayon. Kung hindi ako si Janice Jurado. Yung napakabait kong mga anak. Siya ako pa rin. Kasi nagiging aral ang buhay ko sa kanila. Ano ang aral ng buhay mo? Maging matatag, laging kakapit sa Panginoon. Pagdating sa pera, mag-ipon. Dahil hindi ka tutulungan ng mga tao. Hindi ko nilalahata. Sa panahon ngayon na nakikita ko, hindi ka tutulungan ng mga taong tinulungan mo. Sa mga pinag-aral mo, hindi ka nakakasigurado na silang magpagtanda mo, sila pa rin ang mag-aasikaso sa'yo. Mahalin mo yung kinikita mo. Bukod mo yung para sa iyo, bukod mo yung iniipon mo, naninigarilyo ka di ba? Sana man lang, sabi mang sigarilyo sa isang araw, gagawin na lang 3, ipon mo yung hanggang bibili mong 2. Natuto na ako mag-ipon ng 5 piso, nilalagay ko sa mineral water, 20 pesos, pag may natitira, naguhulog-hulog na ako na ganun isa. Dumating yung pagkakataon, mawawalan ako ng ilaw, binutas ko yung mineral water, Nakatulong. 5,000 sa araw-araw kong paghuhulog. Isa nga, pag nakakakita ko sa mga tricycle ng barya, nadampot ko, kinubulsa ko. Hindi ka nahihiya. Hindi ako nahiya. Ano ba ikakahiya ko? Pinahiya na nila akong lahat. Ano ba ang dapat kong ikahiya? Lahat nagawa ko na sa harapan nila. Open book ang buhay ko. Nanghingi, pakiusap, kulang na lang lumuhod. Sabi mo, open book ang buhay mo. Kung isasarado ito, anong sarado, anong kwento ang gusto mo? Liwanag sa dilim. Bakit? Yung liwanag na binigay sa akin ng Diyos, ako nang may kagagawan, bakit maging madilim? Binuksan uli ng Panginoon Diyos ang buhay ko na nagliwanag ngayon. Kahit walang pera, palamuti lang yan. Material na bagay, alahas ko nun, sabi ko sa'yo, naglalaki ang brilliant. May aral, may kwento sa bawat yugto ng buhay ni Janice Jurado. Tagpi-tagping kwento na may mayroong moral lesson na naghahatid sa atin. Sobra po. Kung maaari lang po sana, wag po nating masyadong jojosin ng pera. Kahit anong yaman mo, pagka pinasok ka ng matinding karamdaman, wala pong mangyayari ang pera mo. Saan ka tatakbo? Sa nagbigay ng pera mo? Ang ating Panginoon. Bakit hindi lang tayo dumirekta sa Kanya? Bakit kailangan ka pa mag-iipon? Pag namatay ka, yung iniipon mo, pag-aagawan lang. Hindi ka makikinabang. Hindi mo madadala sa kabaong yan. Ang inipon mo yan. Enjoy your life. I-enjoy mo yung kinita mo. Deserve mo yan. Na lahat ng kinita mo, matikman mo. Sa katulad na nangyari sa buhay ko, natikman ko naman lahat ng kinita ko eh. Ako, nag-enjoy ako sa drug. Pero ang sama na naging resulta. Hindi yung ganong pag-i-enjoy. Pag kumita ka, lapas mo yung mga anak mo. Hindi yung wala tayong kakainin bukas, huwag mong intindihin ang kinabukasan. Yung kasalukuyan, bahala ang Panginoon sa kinabukasan. Siyang nagbigay sa atin. Pag nagkamali ka, siyang babawi. Pero pag nagbalik loob ka, siyang magbabalik. Iyan na! Ang ganda! Paano mo natutunan ng mga linyahang yan? Nangyari sa akin, binigay niya lahat eh. Hindi ko minahal. Binawi. O ngayon, minabuti, ginandahan ko yung buhay ko. Binabalik, unti-unti nga lang. Yun na. Ito ang katotohanan. Ito ang realidad. Kwento sa likod ng kwento. Sana po ay may napulot kayong moral lesson. Sana po ay nagkaroon kayo ng mga idea kung ano ang dapat gawin sa mga buhay-buhay natin sa pang-araw-araw. Maraming